Si Teresita Angsi, mga kababayan, yung isang Filipino-Chinese civic leader na nakilala noong panahon ni Erap, yung vice presidente pa lang siya at head ng PACC, yung kasagsagan ng mga kidnap for ransom gang. Very vocal ito, mga kababayan, si Teresita Angsi. Ngayon, nang nawala na yung kidnap for ransom, hindi na nauso. Ngayon naman siya lumitaw, mga kababayan, kasi hindi daw niya nagugustuhan yung takbo ng Senate investigation ni Risa Hontiveros kay Bamban Mayor Alice Goo. Tinawag niya, mga kababayan, na sarsuela at witch hunt daw. Ito pa ang balita ngayon. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, Teresita Angsi hit Senate probe versus Mayor Goo. Yung investigasyon daw, mga kababayan, is a ridiculous sarsuela. Paano naman niya, Mr. Maravilla? Saan pa ba man yan nakakampi sa kauri niya? Yan nga yung challenge natin sa mga Filipino-Chinese. Yumama na kayo dito sa Pilipinas. Ano pa yung gusto ninyo? Bakit hindi kayo makiayon sa mga ginagawa ng ating gobyerno? Yung challenge ko nga dito sa mga Filipino-Chinese, bakit kayo tahimik sa issue ng West Philippine Sea? Di ba? Doon na tuloy sa inyo yung ating mga kababayan. Ano niya, Mr. Maravilla, sa ang tingin mo? Baka kasabwat. Di ba? Kasabwat sa mga activities po. Kung hindi man kasabwat, baka may pakinabang. Baka investor din. Sa mga negosyo, mga kababayan, na pinapatakbo ni Alice Goo. Malamang anya, Mr. Maravillas. Malawak kasi po yung network ni Alice Goo. At siyempre, magkakalahi sila. Uso sa kanila, itong mga Chinese po. Uso sa kanila yung magkampi-kampihan. Tama po? Normal. Manahimik ka na lang siguro, Mrs. Teresita Angsi. Baka pagdating ng oras, masama ka sa investigasyon. Di ba? Nakikisaw-saw ka pa rito. Pero ibigay ko muna sa inyo kung ano yung sinasabi nitong si Teresita Angsi. And may sagot na rin po si Risa Hontiveros. Sabi po sa kanyang statement, na-observe ko niya that the lawmakers have apparently deviated from their goal of actually investigating the operations of Philippine offshore gaming operators or POGO in Goo's municipality. Sabi ni Angsi, hindi naman anya ako kontra sa Senate probe, pero anya parang nalihis anya yung investigasyon and had become ridiculous, sarsuela, at yung POGO investigation anya nag-disappear na from the scene. Ganun ba yung basa po ninyo, Mrs. Teresita Angsi? Baka masyadong bias yung inyong pagtingin kasi kalahi po ninyo yung nasasangkot dito sa POGO. At hindi lang sa POGO, pati yung kanyang identity, kadodadona na. At kinoconsider siya na isang security risk. Madaling sabi, pinagdududahan siya na baka isang espiya ng gobyerno ng China kasi bigla na lang lumitaw na parang kabuti. At kayong mga Filipino-Chinese, sa issue ng West Philippine Sea, tahimik kayo. Yan nga yung lagi nating sinasabi sa mga previous videos natin, mga kababayan dito. Tahimik sila, mga kababayan, sa issue ng West Philippine Sea, yung mga Filipino-Chinese. Dapat may posisyon kayo. Saan kayo kampi? Sa kalahi ninyo o dito sa amin kung saan kayo yumaman? Para naman kami mga Filipino magkaroon ng klaradong posisyon sa inyong mga Filipino-Chinese. Kasi kung kakampi kayo sa China, di magsipag-uwian na po kayo. Huwag na kayo dito magnegosyo sa Pilipinas, tama? Kasi lumalabas, ginagamit lang ninyong gatasan yung maaming bansa. Pero ang intensyon ninyo, kung ano yung intensyon ng China dito sa West Philippine Sea, which is very unfair.
Tama po? Para magkalinawan na po, Mrs. Teresita Angsi, nakakalata na kami sa mga galawan ninyo. Lahat lang pang sarili ninyo, nagpayaman kayo dito sa Pilipinas. Pagkatapos itong ginagawang investigasyon ng Senado dito sa isang mayor na kaduda-duda ang pagkatao, nakikisawsaw kayo. Inaakusan ninyo na witch hunt ang ginagawa ng Senado. Yan po ang sabi niya dito. This kind of witch hunt and personal attacks are way below decency and reflects badly on the dignity of the Senate. Pinupuna ninyo yung Senate investigation ni Hontiveros. Maayos naman po yung kanyang ginagawa as compared sa PDEA leaks, investigation ni Bato. Wala kayong statement doon. Tama? Yung walang kakwenta-kwentang investigation sa PDEA leaks involving the alleged document na ang sabi, nakalista doon yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong komento na dahil lang sa butas, authentic daw, na malinaw po, in aid of destabilization. Pero dito, na napakaseryoso itong ginagawang investigasyon ni Risa Hontiveros, sinasabi ninyo, witch hunt, na kakalata na kami. Parang gusto ninyong protektahan itong si Alice Go. May pattern kasi po mga kababayan. Si Sal Panelo, ganun din ang linya ng yung mga kampo ni Maudigs. Ganun ang linya mga kababayan ng pananalita. Ayan sabi ni Panelo, bakit anya pinag-initan si Bamban Mayor Alice Go? Basta't mga kampo ni Maudigs na pro-China. Si Harimau ganun din. Nag-abogado na sila, mga kababayan kay Alice Go. So makikita ninyo ang pattern. Tapos may propaganda na nga po na pinapakalat, mga kababayan, in support kay Alice Go. Yan pang kumakalat ngayon. Sabi niya, pinasa ko kayo kasi mabilis kayo gumawa at kayo close ko. Group chat ito, mga kababayan. Suportahan si Mayor Alice Go na siya ay isang Filipino habang hindi napapatunayan na dayuhan ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga nag-akusa ang dapat na magpatunay sa bintang nila dahil ito ang hinihingi ng batas ayon nga kay Senate President Chis Escudero. Ginamit pa yung statement ni Chis Escudero. Saka, ano naman ang mapapala ng mahihirap sa ini-issue ng iba kay Mayor Go? Hindi naman sila mapapakain nito. Ang nakapagtataka lamang ay tila mas inuuna nila Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian ang citizen issue ni Go kaysa sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Yan ang pinapakalat sa group chat, mga kababayan, bilang guide script, mga kababayan, sa propaganda. Ganun anya yung dapat takbo ng argumento, takbo ng propaganda natin. Kita ninyo, may mali siya talaga. Kaya sabi nga sa statement na pinalabas nung isang araw ni Risa Hontiveros, yung susunod po, executive session po yung gagawin nila. Bawal yung media kasi mga security officials yung ka-meeting nila po sa executive session in relation po dito sa issue kay Alice Go. Kaya itong statement na to, mga kababayan, ni Teresita Angsi, lalo na magdadagdag sa pagduda sa pagkatao po ni Alice Go na well-connected siya po at talagang kaina-inala ang bigla niyang paglitaw. Bigla na lang pong lumitaw na parang kabote at naging mayor. Di ba? Ito yung sabi pa ni Teresita Angsi po. This kind of witch hunt and personal attacks are way below decency daw. What has her alleged boyfriend, her luxurious lifestyle anya, her ability or inability to speak Hokkien in Mandarin have to do with her being Filipino or not? Tinetest nga
ni Senator Loren Ligarda, yung pagkatao niya, binubusisi yung background niya, kaya tinatanong, pati yung mga association niya, yung boyfriend niya, tinanong ni Jinggoy Estrada, kasi yung connection niya, katakataka kasi na napakabilis yung kanyang pagyaman, na sinabi niya, simpleng buhay lang daw siya, lumaki sa farm, nagpapakain ng baboy, pero 16 yung mga pag-ari niyang vehicles. Maraming mga truck siya. Napakalaki yung compound na napakaraming buildings. May McLaren, luxury vehicle worth 30 million pesos. Tapos may helicopter pa. O di ba kaduda-duda, mga kababayan? Sa pag nagsimula lang po sa pagpapalaki ng baboy. May ganon. Baka gusto po ninyong mag-resource, speaker din po doon, resource person, Mrs. Teresita Angsi. O di sumama ka doon, magpa-invite ka kay, mag-volunteer ka kay Risa Ontiveros. So sabi niya, noting that the mayor has rather become the main topic of the inquiry, Angsi called on the Senate to focus on the issues that aid legislation. The irritable tearjerker Zarzuela serves only to detract from the problems. Sabi mga kababayan ni Angsi, ngayon, nagpalabas na rin ng statement po si Senator Risa Ontiveros. Ayan po yung sabi ng senadora. Statement on the ongoing hearing about Pogo. Sabi niya, this is not an attack on Filipinos of Chinese heritage. My own maternal great-grandmother was pure Chinese. The revelations about Mayor Alice Goo came out after evidence of her complicity in Pogo-related crimes at ang ibang ebidensya galing mismo sa kanyang mga salita. Marami ng ebidensya ang nalikom laban sa mga Pogo sa huling 8 hearing ng aking komite. Among this is the proliferation of fake identification documents from PhilHealth IDs to passports. This just shows how Chinese Pogo syndicates have managed to obtain fraudulent Filipino identities through corrupt individuals in our government agencies. At ang malala kay Mayor Goo, she is a public servant. Huwag din nating kalimutan na ang Pogo sa munisipalidad ni Mayor ay may di umanong hacking at surveillance activities. Considering China's aggressive influence operations around the world, it would be remiss of the Senate not to look into this angle. Naintindihan mo na, Teresita Angsi, kaya kaduda-duda tuloy kung bakit bigla kang sumaklulo. Kaduda-duda na tuloy kayo ng mga Filipino-Chinese businessmen dito sa ating bansa kasi unang-una, iniintay namin kung ano yung inyong posisyon dito sa West Philippine Sea. Tahimik lang kayo. Sige lang ang negosyo ninyo. Paano naman kami na mga Filipino kung saan kayo yumaman sa inyong negosyo rito? Tama? Yumaman kayo kasi kami yung consumers ninyo. Mga Filipino yung bumibili ng mga produkto ninyo na tinitinda. So dapat ang utang na loob ninyo hindi sa China, kundi sa aming mga Filipino. Dito kayo yumaman eh. Kinakamkam yung resources ng Pilipinas. Kung saan kayo yumaman, tahimik kayo. Tapos ngayon sa investigasyon ni Senator Hontiveros, inakusa ninyong witch hunt at Zarzuela, nagpapahalata tuloy kayo. Di ba? Pag ganyan, umuwi na kayo sa inyong bansa. Hindi man lang kayo magtanaw ng utang na loob sa mga Filipino na nagpatronize ng mga negosyo po ninyo. So yun ang rason kung bakit napag-uusapan yung personal na identity ni Alice Goo. Kasi may duda na baka isa siyang espiya. May na-discovering hacking at surveillance activities galing doon mismo sa compound ni Mayor Goo. Yung mga hinahack po, mga websites ng gobyerno na trace doon.
You see, baka nga yung ibang mga spies kung saan-saan nagtatago, baka nandyan sa mga establishments ninyo, kinukup-kupan ninyo. Di ba? Kaduda-duda na tuloy. Kaya sabi diyan, marami pang gustong ibunyag ang ilang government agencies tungkol sa Pogos na kanilang gagawin sa executive session bago ang susunod na public hearing. Sa gitna ng lahat ng ito, inuulit ko ang paalala ko na hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang racism, xenophobia at xenophobia regardless of our heritage. All law-abiding citizens should not be the subject of hate and discrimination. This is not a witch hunt. Naintindihan ninyo, Mrs. Teresita Angsi, unless barkada ninyo yung mga witches. Tama? This is not about politics. This is about national security, criminal activities, accountability in public service, the rights and welfare of women and children, and the structural failure of our system to regulate Pogo as a business model. Yan po. Kaya sabi ito yung pinablis ni Senator Risa Hontiveros 4 hours ago. Bakit hindi alam ni Mayor Alice Go na yung mga dating co-incorporators niya mga money launderers? Ito ay ang mga may ari ng lupa kung saan nakatayo ang Pogo sa Bamban. Pogo na puno ng scam operations at human trafficking. Yun, mga kababayan, ang sabi ni Risa. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo ay mga money launderers? Nalaman ko po doon sa Facebook post nyo po. At nag-research po ako through Google din po. Alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila sa Facebook. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon doon sa Facebook post nyo po. After ko po malaman, sinearch ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post nyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Pasok kayo sa ganyang kalaking negosyo. Napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga yung mga tao, mula piggery papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Di ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity. Yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry mama, ako hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila. After matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook, due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento, sa mga government agencies natin. So yun mga kababayan, ang tanong ni Senator Risa Hontiveros. So hindi po siya witch hunt. It is a very necessary investigation. Napaka-importante kasi nakataya po dito yung security, the national security ng ating bansa. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.